So, ayan ang mga kaprosen, tignan nyo naman. Kaninang umaga, kalmado lang yan. Pero ngayon, alala ng alon. Kasi may paparating na bagyo, signal number 5 sa ibang lugar, sa Luzon. So, sana ay hindi tayo matamaan ng malakas na bagyo. Tignan nyo naman ang itsura, ya, bugs. Ya, dugs, ya, bom. Grabe, grabe yung lalaki ng alon. Kaninang umaga, kita nyo naman sa live ko, napakalit ng alon at napakakalma. Pagdating ng mga tanghali, yan, nagkagaya na, lumaki ng alon. Yan, grabe. So, ayan na mga kaprosen, ang oras natin ay alas 10:31 na ng gabi. Kita nyo naman yung hampas ng alon, umabot na po dito. Ayan, ito po yung puti, ito yung basa. So, ito, anong nangyari na dito kasi may parating na bagyo, yan oh. Ayan, may bit-bit na ng mga basura, yan, yan. So, lumaki na po yung yung alon, grabe. Oh. Kanina po, wala pa po yan. Wala pa po yung yan. Yan! Wala pa po yung yan, ganyan. Wala pa po yung mga yan, basurang yan. Tingnan nyo na po naman yung nangyari na din. Halos konti na lang papunta na doon yung alon, yung bagsak ng alon papunta doon. Oh, konti na lang, grabe guys. Oh. Ayan, oh, tingnan niyo naman. Oh. Talagang malapit na. Yan, dala lang din 'yan ng bagyo, yung mga malalaking kahoy na 'yan. Ito yung nangyari diyan, guys, oh. So, dumami na naman yung basura. Ayan, lalaki talaga. Kanina kasi, wala pa yan. So, ayan, nangyari guys. Apakalaki na naman ng alon. Pero, may nakita ko, parang may lumaot pa. Aba! May narinig akong lumaot, siguro ay magkikitang. So, hindi pa naman nadating yung bagyo. So, pa siya. Lumaot pa yun. Ayan, may nag-alalay. Siyempre malalaki nga yung alot sa tabi. May lumaot pa. Nagkikitang. Hindi ko lang alam kung sino yun. Sino yung yun. Lumaot. Grabe guys. Ang lalaki na ng alon. Pero nakakaya pa nilang mag-adventure ng gabi. Pero yung mga ganyan, ranas ko din. Guys, nakikita nyo naman sa mga adventure. Kitang adventure ko na kahit malalaki ang alon, pumapalaot pa rin kami. Kasi, sayang yung ipinain. Kasi mabubulok lang yun. Kita nyo naman, oh, yan. Mga dalalaang din yun ng ganito. Ang blurred. So, ayan, oh. Yeah. So, ayan, oh, mga kaperson, dala lang din yun ng mga bagyo. Yan, mga kahoy na yan. Yan, oh. Yan. Napakalalaking kahoy. Talagang higanting kahoy na yan. Lalaki, oh. Yan, oh. Nandun, dito na yung Kinatchong Luis. Malapit na yung yung tubig. Guys. Oh, ayun. Nandun na nga, pumunta na nga yung hampas ng alon doon, oh. Malapit na doon Kinatchong. Ayan lang kasi yung Kinatchong, eh. Yan, oh. Grabe, guys. Kasi saan nga ba yun yung naanuhan ng bagyo? Sa Cebu ba yun? Sa Cebu? Na grabe, talagang napakarami din namatay. Mga bata, mga hayop, mga matatanda. Yan, grabe, namatay. Napanood ko yun sa Facebook. Kaya ingat-ingat po tayong lahat, guys. Oh, nangyayari na, guys, oh. Talagang grabe na yung yung hampas ng alon, yan, ang mga basura, nandito na naman. So, ay! I'm gonna swim! Yan na. Kita nyo naman, guys. Kami, safe dito sa baha. Pero yung inaanuhan lang namin talaga dito, kinakatakutan yung alon, yung dagat. Kinakatakutan namin dito. Safe naman kami sa baha dito.
Yung ano lang talaga yung kinakatakutan namin. Yan o. Grabe na naman yung mga basura. Si Do, yung aking asawa din yun, naglinis na. Naglinis na yun dito. So, ayan. Ang dami na naman lilinisin. Oh my goodness, guys. Kita nyo naman. Oh. Baka mamaya may makita tayong pira. Charis! Ayun ang bangka ni, ni Matepo. So, mamaya, oh, hindi nakita yung makina. Lubog na rin, oh. Ito na lang ang kita, oh. Hindi pa rin na, yeah! Hindi pa rin na, hindi pa rin masyado na itataas, oh. Siguro walang mag-usong. Grabe! Nakatakot yung alon, guys, oh. Kita nyo naman, guys, ha, oh. So, ito yung kinakonsihal, Lando. Yan, no. Kadami na namang basura ng lilinisin after ng bagyo. Kasi ang bagyo, signal number 5. Oh my goodness. Grabe. Oh. Yan, no. Yan. So, umabot na rin yung alon doon. Yun, no. Umabot na rin doon sa, sa kubo ni, ni Gonzalo Lando. Yun, no. Laki na nga. Guys, oh, pumasok na yung tubig doon. Ayun. Hanggang doon. Pumunta na doon hanggang loob. Oh, kita niyo naman mga ka-frozen, oh. Yan, oh, ano pa rin yun ang basura, oh. So, ito yung yung kubo-kubuhan ni, So, madilim na. Parang hindi niyo na makikita. So, balik tayo din, eh. Yan. Yeah! Yan na lang alon, guys. Laka na alon. Naririnig nyo naman yung hampas ng alon, guys, na. Oh, talagang napaka, grabihan na. Buti may solar dito. Tsaka yung solar namin, pinabukas ko kayo do para kita ko. Para kita nyo yung liwanag. Mukhang kita nyo pa ba? Yan, oh. Kasi ang mga bangka kanina ramdam na rin nila yung paglaki ng alon. So itinaas na yung mga bangka. Ayan. Tsaka yung kina Idol Japper doon, itinaas na din. Okay. Kung makikita nyo lang talaga yung mga kahoy doon, oh. Dala din yan ng bagyo. So, hindi pa rin na, natatanggal doon. Kaya yan, nandiyan pa rin hanggang ngayon. Grabehan na nga talaga, guys. So, sa daw, yeah! Diyos ko! Diyos mio, kakatakot yung alon, guys. Oh! My goodness. Maano naman talaga mga ka-frozen, oh. Nalaki ng hampas ng alon, oh. Dogs. So, bukas malalaman natin kung ano na yung nangyari dito. So, ngayon, alas 10 na. So, mag-aalas 11 na. Ayan. Bukas, ayan ay hindi. Mga Sabado or Linggo. Kasi Linggo, darating yung bagyo dito. So, mga Lunes, siguradong apakadami na namang mga kalat dito. Gaya ng mga buko, basura, tsaka yung mga putol na puno. Yun, oh. Talagang malalaman natin bukas kung gaano lumaki na, kung gaano kalaki na. So bukas kailangan natin gumising ng umaga para makita yung nangyari dito. So ayan. Gabi pa lang ngayon, mag-aalas 11 na yan. Ito pa lang siya nangyayari. Pero ayan, sigurado bukas maliit ang alon. Pagdating naman ng tanghali, yan, lalaki na ulit yan. Yan. So yan na mga ka-frozen, dito na lang. Bukas na lang ulit. Bukas ko na lang ulit kayo i-update. Yan. So ayan na mga ka-frozen, good morning. Good morning sa inyong lahat. Ayan. At coffee tayo guys.
So, yan. 'Di ba kagabi? So, ayan na. Mga kaprosim, ito yung nangyari kagabi. So, madilim kaya hindi nyo masyado makikita. So, umaga na. At alas 7 na. At ito po yung kalagayan ngayon sa Bukana. Kita nyo naman. Yan yung ano ng alon. So, yung lumaot pala kagabi. Si Kuya Dagi. Di ba? Lakas ng loob kahit malalaki ang alon. Ayan guys, 'Di ba? Kagabi nawala na sa kanyang 'Di ba kagabi nandito yung alon nandiyan. So umurong ulit ng konti. So mamaya pagdating ulit ng hapon, nandito na ulit yan sa taas. Ito yung kagabi yung pinakikita ko sa inyong madilim na malalaking kahoy. Ayun, tapos doon, kung nakikita nyo naman, puro basura na naman. Ayan. Grabe na naman. Sa linggo pa naman ang dating ng bagyo, kaya masyado pang mainit. Mainit-init pa. Sana ay mahina lang na bagyong pumasok sa atin. Alright. So, ibang lugar talaga nakakaawa sa ibang doon sa Cebu. Sa Cebu talaga naku po. Mga kurakot. Diyos mio. Mga kurakot. Ayan Pinggigil. Nakapanggigil talaga. Ayan, nakapanggigil. Nakapanggigil yung mga kurakot na yan, guys. So, ayan. Doon malinis. Siyempre, naano ka na ng alon. Kaya dito nagpunta sa taas. Okay. Yan, shoutout nga pala dyan kay Tito Jose and kay Tita Banji. Shoutout sa Ninang Ren. Shoutout kay Kuya Marks, kay Ate Lynn. Shoutout. Sa Team Kasangga at sa Team Mayor. Kay Tita Bilman, kay Tito Robert, kay Ate May, and kay Kuya Harry Corpus. So, digin-digin, Kuya Aljun, yan, shout out. At, kay Mami Kay and kay Daddy Kay, shout out. Kay Sir Steven, shout out. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusuporta sa akin. Thank you very much. Diyan guys, tinan nyo naman ang nangyayari. Ayan, at napakalakas, parang buhawi yan. Napakalakas sa Palawan. Ayan kung makikita nyo guys. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Grabe, nakakatakot na talaga. Nakakatakot na talaga ngayon, sa panahon ngayon. Guys, Diyos mio. Salimpara na lahat. Grabe guys. Lakas, nakakatakot. Isa pa to guys, na ang lakas ng agos ng ilog. Pati yung mga bahay na pati isa pa to. Yung baka bare. Baka inaanod na ng baha. Grabe. Napakalakas ng agos Guys, tingnan mo na nangyayari. Wasak pati bahay. Tayko. Ang daming wasak. Kakaawa talaga.
Ito, sabi ni Erica Cipriano, grabe ang pinsala dito sa amin sa Talisay, halos wash out. Kung makita mo lang ng personal ang nangyari, talagang iyak ka na lang. Grabe talaga. May napanood akong video yung binutas yung kisame. Kung mapapaiyak sa nangyari sa ating ano. Tapos, isipin nyo ha, ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. No, bukod doon sa mga kalbo na yung kalipasan natin, siyempre yung ating mga flood control. Kung naayos sana yun, hindi ganun kahalala ang pinsala. Naisipin nyo yung ating mga kababayan na mga mahihirap na naapektuhan ng mga flood control na yan dahil nga hindi maayos yung paggawa ng flood control, umapaw yung mga tubig sa ilog, kaya wash out ang mga bahay. Samantalang yung mga nagnanakaw sa kaba ng bayan, napakasarap ng buhay nila ngayon. No? Utang ina talaga, mapapamura ka na lang. Tapos, yung mga nagnanakaw sa kaba ng bayan, dahil nga maraming napinsala, sila pa ngayon ang bida kasi maggagawa sila ngayon ng charity. No? Yung mga kasabwat, yung mga nagnanakaw sa kaba ng bayan, sila pa ngayon ang sikat dahil, uy, si ano tumulong sa ano, si congressman, senador, tumulong. Nangyari na nga. Nangyari na. Dapat ang mga kurakot sila ang malunod ng baha. Sabi ni ano nila, ay hindi malabo mangyari yun. Sila nga ang nakapwesto na maganda eh. Ang maaanod ng baha talaga, yung mga mahihirap. Dahil sila yung mga nakatira sa tabi ng ilog, sa mga mahinang klase, pundasyon ng mga bahay. Kapag nagkaroon ng baha, sila talaga ang maapektuhan. Yung mga mahihirap kasi wala silang maayos na pundisyon sa kanilang mga bahay. Yung mga nagnanakaw, maraming pera yun dahil nakapagnakaw nga, maayos ang tayo. Yan yung literal na ang mga mahirap lalong naghihirap. Grabe, wala. Isipin nyo analyze nyo mabuti ha. Ikaw, nakatira ka sa, sabihin natin na, hindi lang malayo naman sa ilog, tapos nagkaroon ng baha, umapaw yung sa flood control, nasira yung flood control, binaha ang lugar ninyo, wash out yung bahay ninyo. Tapos ngayon, yung inyong mga politician dyan na nagnanakaw sa ating bayan, nagagawa ngayon ng senaryo na mamimigay ng bigas. Di ba? Sila ang nagnanakaw, sila pa ang sikat. Sila pa ang mabango ngayon. Isipin nga, magkakandak ng mga pamimigay ng bigas yung mga na sangkot sa flood control issue na yan. Gaano ka hinayupak na pangyayari yun? Magpapasalamat ka ba? Salamat kay ano dahil nagbigay siya ng mga bigas. Ano yun nagnakaw sa bayan yun Alright, mga kaprozen, at medyo naman ang sinabi ni Idol sa blood control at sa nangyayari sa ating bansa. Lalo na yung mga taga Cebu. Ayan, ang Cebu talaga yung pinakakaawa sa ating lahat. Dahil naapektuhan na sila ng malakas na lindol. So ngayon, naapektuhan pa rin ng malakas na bagyo. Bagyong Tino. So, ang daming namatay. Ang daming namatay na hayop. Talagang nakakaawa. Nakakaawa talaga yung mga taga Cebu sa mga ibang lugar. Yung mga puno, yung mga basura, apakadami, lalo na yung mga sasakyan, nagkapatong-patong dahil sa baha, tsaka sa puti kasi nga umawas na yung ilog. Yung ilog na yun. So, kung pinaayos nila yon ng matibay, hindi yun mangyayari. Talagang ewan, hindi ko alam kung anong masasabi ko sa mga kontraktor. Kontraktor. Ayun sa mga yan, ninanakaw lang ang ating pera. Pera ng bansa. Pera ng Pilipinas. Hindi naman natin akalain na yung binoto natin na ganyan pala ang gagawin. Yan si BBM. Binoto ko yan. Nakalata akong matino. Yung pala, siya lang pala yung magnanakaw ng pera nating lahat. Talaga.
Iba talaga nangyayari sa bansang to. Apakamahal ng mga bilihin, ang laki ng tax. Oh my God, talaga. Dapat ang tax natin isa lang eh. Singapore lang dapat, pero bakit ganun? Naging dalawa. Aray ka! Suko sa inyo guys! Suko sa mga kurakot! Napapanood nyo naman sa mga FB, TV Patrol, YouTube, TikTok, ang mga nangyayari sa mga taga Cebu. Grabe. Yung iba, dahil nga mataas na yung baha, inano pa yung bubong, yung kisame ng bubong, talagang tinanggal pa yung para lang maiakyat yung mga anak niya. May baby pa nga ako nakita doon, talagang nakakawa. Tapos pinagsusuntok pa yung mga yero, gaano katigas ng yero. Sinuntok-suntok niya para lang makalabas sa loob ng bahay nila. Yung mga yung mga bata, mga matatanda, mga nasa bubong. Kasi nga, ang taas na ng tubig. Grabe, grabe yung nangyayari sa atin. Talagang hindi ko alam kung kinukuha na ba tayo ni Lord sa nangyayaring to o dahil lang talaga sa mga kurakot. Grabe, grabe yung mga nangyayari sa atin. Grabe yung nangyayari. Talagang naapektuhan lahat. So ngayon, may paparating na naman bagyo at sana hindi tumama sa atin. Kaya nagkagay yung dagat, lumaki yung kagabi. So sana hindi tumama. So sa linggo daw ng gabi o Sabado ng gabi ang dating ng bagyo. Napakalakas niyan guys. Napakalakas. Kaya naanuhan na tayo ng sa ibang lugar na signal number 5. Anong kalakas yun? Number 1 pa nga lang malakas na. Signal number 5 pa kaya. Grabe yung mga nangyayari ngayon. So dito sa atin din sa Batangas sa awa ng Diyos, hindi nangyayari yung mga ganyan. At yan, ngayon sa panahon napakainit. Kahapon din napakainit. Grabe ang init dito. Pero sa ibang lugar, inuulan, binabaha. Grabe. Sa awa nga ng Diyos, hindi nangyayari dito. Talagang ang ano lang talaga dito sa atin, walang baha. Pero yung kalaban namin, yung alon. Kapag lumaki yun, ano din siyempre lilikas. Diba? Nangyari na yun dito guys, na lumaki yung alon, umabot doon kina mga luluintog. Ano pa naman ako nun bata. Yung mga tindahan, nagkalat. Kasi mga basura, ang dami. Talagang bundok-bundok talaga yung basura. Galing ngayon sa ibang lugar na inaangos ng ilog. Diba? Ang ilog dito sa amin ay ilog tas connect sa aming dagat. So yung mga yung mga basura, yung mga kahoy, yung mga puno sa amin napunta. Kaya yan dito siya napunta sa aming dagat. Kaya huwag na po kayo magalit ko. Taas ng mga basura, minsan hindi pa nalilinis. Ayan, mga nangyayari. Ano po yung masasabi nyo sa nangyayari ngayon? Paki-comment nila kung ano yung masasabi nyo sa ating bansa, sa ating Pilipinas. Ayan. Bye guys! Sana mag-comment kayo kung anong nangyayari at magsalita kayo kung anong basta mag-comment na lang kayo kung anong masasabi nyo sa ating bansa. Bye guys! Love you all!